Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Isa na naman pong karangalan ang makasama namin kayo sa pagpupurit pagsamba sa ating Panginoon. Sa araw pong ito ay malaya nating paggalawin ang Diyos sa ating mga buhay upang maranasan natin ang Kanyang himala at mga pagpapalang walang kapantay. Malaya po nating itaas ang ating mga kamay, malaya tayong lumundag, sumigaw at umawit ng pagpupuri sa Kanya. Tayo po ay magpuri, malaya! Malaya
Today, let us rest in His presence as we worship Him. Mamahinga po tayo sa Kanyang presensya dahil tunay nga na Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan at kapayapaan sa ating mga puso na hindi kaya at hindi matutumbasan ng anumang bagay dito sa mundo. Kapahingahang hindi mabibili at hindi natin matatagpuan kung saan-saan, kundi sa presensya niya lang. Let us worship God. Hallelujah. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingahan na sumbungan, at kagalakan, kalakasan na dapuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganaan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Oh,
Para sa iyo ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Para sa iyo ang lahat ng ito. Para sa iyo ang awit ko. Para sa iyo ang tinig ko. Para sa iyo iniaalay ang buhay ko. Para sa iyo, para sa iyo ang awit ko. Para sa iyo, Diyos. Para sa iyo ang aming tinig. Para sa iyo Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagtanggap po natin ng communion na ito, alalahanin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na kahit ang kanyang kaisa-isang anak ay kaya niyang ibigay para lamang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Panginoon, sama-sama po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa laban sa iyo. Panginoon, inaako po namin na mas nauunan namin ang mga makamundong bagay at mas napapahalagahan po namin ang mga bagay na kumukupas. Panginoon, sa mga oras pong ito, humihingi po kami ng gabay upang muling makabalik sa dati naming paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, turuan niyo po nawa kaming magbigay halaga sa mga makalangit na bagay at nawa ay di namin makaligtaan ang maglaan ng oras at magpasalamat sa iyo. Sa pagtanggap po namin ng communion, inaangkin na po namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa tanging pangalan mo lamang, Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo.
wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Dumako po tayo sa ating pagbibigay ng ikapu at handog. Sabi po sa aklat ng Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Sa unang bahagi, sinasabi doon na tayo ay magbigay at tayo din ay bibigyan. Lahat tayo ay umaasa at nananalangin na tumanggap ng pagpapala sa ating Panginoon. Ngunit ang tanong, nagbibigay ba tayo? Sa sunod, sabi doon, ang ibibigay sa atin ay gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Gusto natin yon. Pero ulitin ko ang tanong, nagbibigay ka ba? Sa huling bahagi ay tungkol sa panukat na ginagamit natin sa ating pagbibigay. Ang sukat na sinasabi ng Biblia sa ating ikapu at handog, ang ikapu ay 10% ng lahat ng ating mga natatanggap na pagpapala. At anumang sobra sa 10% na gusto nating ibigay ay handog natin sa ating Diyos. Ang tanong naman, tama ba ang panukat na ginagamit mo sa iyong pagbibigay? Kung gusto nating maranasan ang gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala galing sa ating Panginoon, magbigay tayo at tamang sukat dapat ang gamitin natin sa pagbibigay. Sapagkat ang panukat na ginagamit natin ay siya ring gagamiting panukat sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narito naman po kami sa iyong harapan. Dala ang aming mga ikapu at handog sa iyo. Naway ito po ay maging daan upang pagpalain mo kami ng gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay at kabuhayan. Ikaw po ang aming Panginoon at alam po namin hindi mo kami pababayaan. Bagkus sa aming pagsunod sa iyo, mararanasan namin ang buhay na pinangako mo. Ang buhay na pasaya ng pasaya, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, at payaman ng payaman. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari po natin ibigay ang ating mga ikapu at handog sa mga account na nakikita po ninyo sa inyong mga screen. Pagpalain po tayo ng Diyos. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Sana po kayo ay mapagpala sa araw na ito sa mga salita ng Panginoon na inyo pong matatanggap sa araw na ito. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ang salita ng Panginoon at ihanda niyo po ang inyo pong mga puso sa pagtanggap niyo po ng mensahe sa oras na ito. Ang kailangan sa iyong paglago. Ito pong nais kong ibahagi mensahe ngayong araw na ito. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ito po ay sabi ng Hebreo, Kabanatang 5:12. Ito ang aking tanong, bakit maraming Kristiyano ang tagal lumago? At bakit maraming Kristiyano hindi lumalago? Nais kong magbigay po ng dahilan kung bakit hindi lumalago. They do not grow because they just take the Word of God in an atmosphere of request. Nahihirapan silang lumago ang maraming Kristiyano sapagkat tinatrato nila ang salita ng Panginoon na para bagang isang pakiusap lang. Kung pwede lang sana,
gawin mo ito. At kung hindi mo gagawin, ay okay lang. Para bagang may opsyon. Pwedeng gawin o pwedeng hindi gawin. Okay kung susundin mo, at okay din lang kung hindi mo susundin. Ang pakikinig nila sa salita ng Panginoong Diyos ay parang nakikiusap lang ang Panginoon sa kanila. Para bagang nagmamakaawa kung pwede lang. Baka sakaling mapagbigyan. Seek ye first the kingdom of God, please. Yan ang dating. Win souls and make disciples, please. Attend ka ng discipleship, please. Attend ka ng church, please. Attend ka ng online celebration, please. Parang request lang. Attend ka ng cell group ng simbahay, please. Read your Bible, please. Pay your tithes, please. Obey your leaders, please. Forgive and you will be forgiven, please. Tingin nila, ang Diyos ay nakikiusap lang. At merong opsyon na pwedeng wag sundin. Alam mo mga kapatid, kapag ganyan ang trato natin sa word ng Panginoon, hindi nakapagtataka kung bakit madaming Kristiyano ang hindi lumalago at hindi kailanman lalago. They just take the word of God so lightly. They don't put gravity to the commands of God. They just receive it in an atmosphere of request. The Lord Jesus said, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman sinusunod ang nais ko? Noon pa, marami nang bumabaliwala sa word ng Panginoon. Request lang ang dating sa tenga ng mga believers. Baliwala lang ang mga utos ng Panginoon sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, for the Christians to grow, we need to take the Word of God in an atmosphere of requirement, not a request. The Word of God is a command. And God is demanding something from us. He requires us of something we must do. Meron pong nire-require ang ating Panginoon. Meron pong demand ang salita ng Diyos. Kung nais mong lumago, growth has a requirement. Meron pong requirement ang paglago. And we have to meet those requirements. Meron pong dapat gawin. Merong dapat sundin, kapatid. Merong requirement lagi. Ang pagpasok sa school, may requirement. Ang pag-apply ng trabaho, merong requirement. Kung gusto mong maging doktor, merong pong requirement. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng sinihan ng walang ticket. Sisitahin ka at palalabasin ka. O di kaya'y hindi ka papapasukin kapag wala kang ticket. Hindi ka paakyatin ng eroplano kapag wala kang passport. Wala kang visa, wala kang ticket sa eroplano. Para makakyat ka ng stage sa graduation, meron pong requirement lagi. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Gusto mong maging healthy? May requirement ang pagiging healthy. You have to eat healthy foods. You must have a regular exercise. Enough sleep. You have to take your vitamins. Drink at least 8 to 12 glasses of water. Avoid vices. Mayroong requirement. Halos lahat ng bagay, may requirement. Dito sa mundo, mayroon pong requirement. Sa religion, ilabas mo lang ang dila mo at kumain ka ng ostya. Kristiyano ka na. Yun din ang requirement nila. Nang makilala mo ang Panginoon, nung makipagrelasyon ka kay Lord, at nasumpungan mo ang church ng Panginoon, ngayon mo nalaman ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay merong requirement. Si Lord ay meron pong hinihinging requirement sa ating lahat. Sa religion, ang requirement ng salvation,
umanib ka, sumali ka. Sa Panginoon, ang requirement ng salvation, manalig ka, manampalataya ka. Sa relihiyon, ang requirement of growth, you just do the ritual. Kaya wag kang magtaka na nagpuprosesyon pero din makalakad ng tuwid kasi lasing. All is just ritual, not from the heart. Hindi galing sa puso yung pagbabago, ritual lang lahat. Kaya ginagawa, nagpuprosesyon nga, nakayapak nga, lasing naman. Sa Panginoon, ang requirement ng paglago, do what is biblical. Gawin mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay nagre-require ng pananampalataya. Pero ang paglago sa Panginoon ay may requirement. In order for Christians to grow, they have to take the Word of God in an atmosphere of requirement. Do you want to grow? Ikaw kapatid, gusto mo bang lumago sa ating Panginoon? Gusto mo bang lumago sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon? Meron pong requirement. If you want to grow as a disciple, as a Christian, listen. Going to church is a requirement. Attending church online celebration, church on-site celebration is a requirement. Personal devotion, reading your Bible, and praying every day is a requirement. Discipleship is a requirement. Change life is a requirement. Obedience is a requirement. Ang pagpapasakop ay requirement. Ang pagsasakripisyo ay requirement. Paying your tithes and offering, yun po'y requirement. Nag-grow ang knowledge mo, ang faith mo. Sabi ng Bible sa Aklat ng Korinto, see that you also grow in giving. Winning souls and making disciples are requirements. Doing your cell, attending simbahay is a requirement. If you want to grow as a Christian, forgiving others is a requirement. Helping others is a requirement. Merong hamon sa atin, kapatid. Itong hamon ito ay sangkap sa ating paglago. Anong unang hamon? Paigtingin mo ang iyong pagsunod sa Panginoon. Tratuhin mong requirement ang word ni Lord. Jesus said, "Come follow me." Hindi niya sinabi, "Come and attend," but come and follow. The journey to growth is a series of following. It is a series of following Jesus, following the words of Jesus. And if we follow Jesus, we will never go wrong. Alam niyo kapatid, ang paglago, ito ay intentional. Sinasadya ang paglago. Growth is intentional, not accidental. I would like you to know that God is a king. Ang ating Diyos ay isang hari. His word is not a request, but a command. In fact, the word of the king, once it is uttered, it becomes a law. Kapag ang hari ay magsalita, bawat mensahe na lalabas sa kanyang bibig, ito'y isang batas. Kaya mga kapatid, huwag mong tatanggapin ang mensahe ng Panginoon na parang isang request lang. Mga kapatid, requirement ng Panginoon ito. Kailangan gawin mo. Kailangan sundin mo para ikaw ay lumago. Paigtingin mo ang pagsunod. Laliman mo ang pagsunod, laliman mo ang pagtrato sa mga salita ng ating Panginoon. Paigtingin natin, kapatid, ang ating pagsunod sa kanyang mga salita na hindi isang pakiusap lamang, kundi ito ay isang requirement. Kailangan kong gawin. It is a must. Pangalawang hamon sa ating paglago. Una, paigtingin ang pagsunod. Pangalawa, palalimin ang pagkilala. Palalimin mo ang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Kilala mo na ba ang Diyos? Ikaw kapatid, sagutin mo ang aking tanong. Kilala mo na ba ang Panginoong Diyos? Halimbawa, merong estranghero na biglang lumapit sa iyo at hinihiram yung sasakyan mo.
at nanghihiram ng malaking halaga sa iyo o anumang bagay na mahalaga sa iyo, ibibigay mo ba? Hindi. Kasi hindi mo naman siya kilala. Bakit mo siya pagkakatiwalaan? Isang bagay na mahalaga, pati ang sasakyan mo, hindi, isanggero yung nanghihiram sa iyo. Pero kung yung taong lalapit sa iyo ay malapit na malapit sa iyo at kilalang kilala mo, alam mong maayos ang kanyang integridad at pagkatao, matuwid, may kakayahan, maaasahan, at higit sa lahat, malapit ang relasyon ninyo sa isa't isa. Isang araw, siya ay lumapit upang hiramin ang sasakyan mo at nanghihiram ng malaking halaga sa iyo. Ibibigay mo ba? Malamang ang sagot mo ay oo. Bakit? Kasi kilala mo eh. May tiwala ka na hindi ka lulukuhin at may tiwala ka na may kakayanan siyang ibalik ang sasakyan mo at may kakayanan siyang ibalik ay yung perang hiniram sa iyo. Ang bottom line dito mga kapatid, kasi kilala mo. Kapag kilala mo ang buong pagkatao, integridad, kakayahan at kredibilidad, magagawa mong ipagkatiwala kahit malaki o mahalagang bagay sa buhay mo. Kilala mo ba ang Diyos? Sasabihin mo, oo, kilala mo ang Diyos. Pero, bakit hindi mo kayang ibigay sa Kanya ang hinihingi niya sa iyo? Bakit hindi mo maibigay sa Kanya kahit ang iyong ikapo? Bakit kunting bulong lang ng kaaway ay nagdududa ka agad sa Kanya? Sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, pinanghihinaan ka, tumatalikod ka sa Kanya. Kunting diferensya, na-offend ka sa Kanya. Dahil ang totoo, hindi mo pa kilala ang Diyos. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, you can never do big time. Hindi mo maibibigay sa Kanya ang mahalagang bagay sa buhay mo kasi hindi mo siya kilala. Di mo talaga alam ang kakayahan niya. Kahit ang daming nawala kay Job, kailanman hindi niya sinumpa ang Panginoong Diyos kasi kilala niya ang Diyos at ang kakayahan nito. Bandang huli, ang bumalik kay Job ay doble. Si Mesak, Shadrach at Abednego ay hindi natakot harapin ang pugon ng apoy. Sinabi pa nila na kahit hindi kami iligtas ng Diyos, ay hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sila natakot sumuway kay Haring Nebukadnezar dahil kilala nila ang Diyos at ang kakayahan nito. Bakit maraming tumatalikod sa mga pagsubok? Bakit madami hindi makapagbigay sa Diyos kahit ng simpleng ikapo? Bakit madaming hindi makasunod sa mahirap na pagsunod? Kasi hindi kilala ang Diyos. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, kahit bulong ng demonyo, paniniwalaan mo. Ano mang sabihin ng tao laban sa Panginoong Diyos, paniniwalaan mo. Knowing God is the key. Kapag makilala mo kung gaano katapat, gaano kadakila at kabuti ng Panginoong Diyos, lahat gagawin mo, kapatid. Kahit malalaking bagay, gagawin mo at ibibigay mo. Kapag kilala mo ang Diyos, ipaglalaban mo. Kilala mo na ba ang Diyos? Kapag kilala mo, confident ka at may tiwala ka. Hindi ka matatakot humakbang sa pananampalataya. Unless you know Him, you can never do big time and you can never give big things. Pero sa oras na makilala mo ang Diyos, na Siya ang gumagawa ng himala, Siya ang Diyos na nagpapala, Siya ang Diyos na tapat, Siya ang Diyos na pinagmumula ng iyong tagumpay, Siya ang Diyos na mabuti, tapat, dakila, makapangyarihan, Siya ang Diyos na nag-aangat ng iyong buhay at kabuhayan, na Siya ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng iyong pangangailangan, Siya ang Diyos na hindi nagpapabaya, Siya ang Diyos na hindi mo malalagpasan sa pagbibigay, Siya ang Diyos na mapagkakatiwalaan, Siya ang Diyos na bumubuhay, Siya ang Diyos na nagmamalasakit, Siya ang Diyos na nagbabago ng balak ng iyong kaaway, Siya ang Diyos na nagpapala sa mga sumusunod, Siya ang nagbibigay ng lakas, nagpapagaling ng sakit, araw-araw na gumigising sa iyo, nagpapadala ng mga customer mo, nagbibigay ng talino sa iyo. Siya ang nagbibigay ng lakas ng tuhod mo para makakalakad ka, nagbibigay ng lakas para makapagtrabaho ka.
Nagbibigay ng linaw ng iyong mata para makakita ka. Nagbibigay ng kapayapaan ng isip mo para makapag-isip ka ng mabuti. Na siya ang tunay na may-ari ng buhay mo. At siya ang tunay na may-ari ng ari-arian mo. Isang araw siya ang babawi ng lahat ng ito sa iyo. Kapag kilala mo siya, hindi ka magdadalawang isip na paniwalaan at pagtiwalaan siya kahit ng malalaki. Hindi mo siya pagdadamutan na anumang bagay na meron ka. Kahit ng iyong pananalapi. Sasabihin mo sa Kanya, kulang pa ito, Panginoon, na ibinibigay ko sa iyo dahil sa kadakilaan, kabutihan mo na ibinibigay mo sa buhay ko at sa pamilya ko. Kapag kilala mo ang Panginoong Diyos, di ka matatakot gumawa ng malalaking bagay para sa Kanya. Magagawa mong pagtiwalaan siya ng buhay mo, kalusugan mo, ng tithes mo. At alam mong higit pa dyan ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Kapag kilala mo ang Diyos, you will be able to do big time. You will be able to do big things. You can give big things to God. You will do more than what is required. Higit pa sa natural ang gagawin mo. Higit pa sa ginagawa ng iba ang gagawin mo. Kasi kilala mo ang Panginoong Diyos. 6 na araw bago dumating ang piyesta ng paglagpas ng anghel, pumunta si Jesus sa Betania kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya naghanda sila roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazaro ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain. Si Marta ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paanan ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak ang pabango sa buong bahay. Yan ang sabi ng aklat ng Juan, kabanatang 12, 1-3. Masisisi mo ba si Maria na gumawa ng kakaibang bagay sa Panginoon? Mamahaling pabango, ibinuhos niya lahat at maraming nang hinayang at nagalit sa kanya. Pero masisisi mo ba ang babaeng ito na gumawa ng malaking bagay at kakaibang bagay sa Panginoon? Isa siya sa nakasaksi ng pagkilos ng Diyos sa pamilya niya. Nang mamatay ang kanyang kuyang si Lazaro, 4 na araw nang nakalibing at mabaho na. Pero nakilala ni Maria kung sino ang Panginoong pinaglilingkuran niya. Hindi lang mapagmahal, siya din ang Diyos na bumubuhay ng patay. Si Lazarus ay binuhay ng Panginoon. Ang Diyos pala ay bumubuhay ng patay. May mga patay na negosyo na bubuhayin ng Diyos. May mga patay na kabuhayan na bubuhayin ng Diyos. Kahit patay na relasyon, bubuhayin. Patay na pag-asa, kayang buhayin. Ang pagkakilala sa Diyos ang magtutulak sa iyong gumawa ng malalaki para sa Kanya. Gaya ni Maria, she did more than what is required. Pagpunta ni Jesus sa Betania, ginawa ni Maria ang higit sa ginagawa ng iba. May ginawa siyang higit kaysa iba. Above normal ang ginawa niya. Above ordinary. Extraordinary. Alam mo kapatid, normal ipanghugas mo ang tubig. Pero pabango ang ipinanghugas niya sa paa ng Panginoon. Normal na magtira ka para sa iyong sarili. Pero hindi siya nagtira. Lahat ng pabango, ibinuhos niya. Normal lang ang manghinayang. Pero kahit mamahalin, hindi siya nang hinayang. Normal na ipampunas ang tuwalya. Pero ang ipinampunas niya ay buhok niya. Pati ang Panginoong Hesus ay humanga. Kapatid, kapag makilala mo lang ang Panginoon, you will do more than what is required. Kapag makilala mo ng tunay ang Panginoon, gagawin mo ang higit sa ginagawa ng iba. 2 hamon para lumago ka. Paigtingin mo ang pagsunod sa salita ng Diyos. Pagbutihin mo ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Huwag mong tratuhing pakiusap lang. Huwag mong tratuhing request lang ang sinasabi ng Word of God. Tratuhin mo ng salita ng Diyos ay utos.
Tratuhin mo ng malalim na ang salita ng Diyos ay requirement para lumago ka, dapat mong sundin, dapat mong gawin. At pangalawang hamon sa iyong paglago, palalimin mo ang pagkakilala mo sa Panginoon. Kapag kilala mo kung sino ang Diyos at ang malalaking pwede niyang gawin sa buhay mo, sa kabuhayan mo, sa kalusugan mo, sa pamilya mo, tiyak, gagawa ka rin ng malalaki sa Kanya. You will go all the way with God. Papartneran mo si Lord sa buhay na ito. Ihahataw mo ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Massive growth will happen in all aspects of your life. Not only spiritual, but even in financial, physical, emotional aspects. Dahil malalim ang pagkilala mo sa Panginoon, kaya mong gumawa ng malalaking bagay sa Panginoon. Matitindi rin ang gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa paglilingkod mo sa Kanya. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. At itaas po natin ating mga kamay. Magsitayo po tayo. Ako'y magdideklara ng benediksyon. Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban, at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. Ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you.